Kasi yung love na nanggaling sa Diyos, yung agape sa Greek. Yung agape kasi it's a divine love. Yung agape. Tatlong klase actually ang love sa Biblia. Ang translated na word love sa English sa Biblia from the Greek is tatlo yan. Yung isa agape, which is the love that comes from God, which is holy love, divine love. Yung isa ay yung eros, which is the romantic love, and the other is philia. Yung philia, kapatid, pag-ibig din yun. Kaya lang, pag-ibig yun sa anak, sa kamag-anak, yung pag-ibig sa asawa, yung eros, yung romantic love, masamang gamitin mo sa anak yun. Re-rapin mo yung anak mo. O kaya, maaaring maging, hindi na love yun, kundi lust, no? Kaya, may tatlong klaseng love. May pagmamahal sa kamag-anak, philia. May pagmamahal sa asawa, eros. May pagmamahal na galing sa Diyos, yun ang agape. Yan. Kaya ganito kapatid, ang tao, yung eros, lumilipas kasi yun. Yung pagmamahal ng tao sa kanyang partner, lumilipas yun. If it is not cradled with care, it cannot be preserved for long. Kaya, merong mga tao, normal na lalaki, normal na babae, kahit kasal na, may anak na, nagkadating yung panahon, nagkakagusto sa iba. And if that feeling is liberated, it can be more than the first love that you felt in life. Kaya nga nung sabi mo, love is lovely, the second time around. Merong second time na pagmamahal. Kaya nga ang pruweba dyan kapatid, yung nabubiyuda, nag-aasawa uli. Dahil nakakaroon ulit siya ng pagmamahal sa iba. Hindi totoo yung sinabi niya na ikaw lang ang mamahalin ko nung nagliligawan sila. Hindi. Patunayan nung mabiyuda, hindi pa ka nagpapabalok sa inyong kasawan. Diba? Ano ibig kong sabihin? Ito pag-ibig ito Sa ating kaalaman ng tao, pag-ibig yun Na may asawa ka na, may anak ka na, natututo ka pang magmahal sa iba. Nararamdaman ng tao yun. Pinatutunayan niya na kasaysayan ng sangkatauhan. Natututong magmahal sa iba. Ngayon, ano ang dapat mong gawin? So that you will not commit sin against God. Susupilin mo yung pagmamahal na yun. You are going to conquer that love because you believe in God and you believe in what God said. You believe in the commandment that thou shalt not commit adultery. The word in the Bible, thou shalt not commit adultery, has so many things in it. Nandoon yung eros. Natitingin ka sa ibang babae, magmamahal ka sa ibang babae, bawal ng Diyos yun. Ano ibig kong sabihin kapatid? Para makasunod ka sa Diyos, yung feeling mo na yon, susupresin mo yon ng pananampalataya. Dadaigin mo yon ng pagtitiwala sa Diyos. Ganon din ang mga third. For the reason that if you allow that kind of love, you will be transgressing God's law. Why? Let us read Leviticus chapter 18, verse 22. Huwag kang sisiping sa lalaki ng gaya sa babae, karumal-dumal ka. In English it says, Thou shalt not lie with mankind as with womankind. It is abomination. it is abomination in the sight of the Lord. Huwag kang sisiping sa lalaki gaya sa babae. Yung magkakaroon ng sexual interest. Karumal-dumal na. At yan ang dahil kaya ang Sodoma at Gomora ay nilito ng Diyos. So there is a reason. It's a lesson in the Bible. That is the rationale why you have to suppress that kind of love that you are feeling inside you. Dahil hindi naman opposite sex ito. Ito naman the same sex. No? Physically speaking, you are not fit in sexual action. You are not fit. Kumbaga, pareho kayong lalaki, para kayo nag-iisa kanahanon.
Physically speaking. Eh kung ang pag-uusapan naman spiritual, malalabag mo yung batas ng Diyos. Kaya anong gagawin mo? Magtitiis ka na lang, susuppress mo yung feeling mo. Hindi kita papayagan halimbawa na magpakasal kayo dahil the same sex kayo, lalabag tayo sa aral ng Diyos. Sabihin, unfair naman ka. Eh hindi naman unfair. Alam mo kapatid kung bakit? Hindi total analysis of life. Hindi unfair. Yung mga walang asawa na hindi nakapag-asawa for the reasons na gusto nilang makasunod sa Diyos, may mas magandang gantimpala yung sa langit. Basahin natin yung 50 stress ng Isaias, kapatid na ganyan. At huwag ding magsalita ang taga-ibang lupa na lalakip sa Panginoon na magsasabi, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kaniyang bayan. At huwag ding magsabi ang bating, narito, ako'y puno kahoy na tuyo. Yung bating kapatid, yun yung walang asawa. Huwag sabihin ng bating o ng walang asawa na parang magkakaroon siya ng self-pity na ako parang punong kahoy na tuyo, wala akong bunga. Huwag mo sabihin yun, sabi ng Diyos. Kung sa mga taga-ibang lupa namang nasa Israel, kung mo ba ikaw ay taga-ibang lupa, estranghero, ikaw ay hihiwalay na ng Diyos sa bayang Israel. Hindi ganun ng Diyos. He accepts every person. Wala siyang itinatakwil. Kaya huwag mo sabihin yun, na ikaw ay hihiwalay dahil taga-ibang bayang ka, hindi ka Israelita. O kaya ikaw ay bating naman nagsiself-pity ka na para akong punong kahoy na tuyo. Bakit? Anong pangako ng Diyos? Tuloy. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga bata na nangingihi ng aking mga saba at bumibili ng mga bagay na nakalulugod sa akin at nag-iingat ng aking tipan. Sila'y bibigyan ko sa aking bahay at sa loob ng aking mga kuta ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki at babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapapara. Kita mo, they have a favor in the afterlife. Meron silang favor na mas malaki kaysa sa mga talagang lalaki at babaeng anak ng Diyos. Yung mga parang naapi sa buhay na ito. Those that were masasabi natin na sa Tagalog yun, kapuspanan. But this life is not the totality of the life that we have to know. There is an afterlife. There is what the Bible calls eternity. And in eternity, ang sabi ng Diyos, doon sa 56:5 sa English, even unto them will I give in mine house and within my walls a place and a name better than of sons